Magandang hapon, Marinduque. Kumusta po kayo? Ito na naman po ang inyong pinakakaabangang palatuntunan kung saan kita na naman po ay makakarinig ng mga pinakasariwang mga balita dyan po sa mga kaganapan natin sa pamalampang lalawigan ng Marinduque sa pamamagitan po ng ating minamahal ni Velasco Jr. At ngayon pong araw na ito, napakahalaga po ng araw na ito sa ating minamahal na Governor sapagkat kaarawan po niya ngayon, unang-una, baka po marami nang bumati mamaya kay Governor, ay kita munang mauna, Gov, magandang hapon, happy birthday po sa inyo, Alam po namin na nasa inyo ng lahat, nasa inyo na ang talino, nasa inyo na ang kasipagan, kabaitan, pagmamahal sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Nasa inyo na ang kagandahang lalaki, nasa inyo na ang fortune, pero isa lamang po ang aking dalangin sa iyo, Governor. Magkaroon ka ng lakas ng pangangatawan, ilayo ka sa panganib ng COVID para lalo pa po nating mapagsilbihan ang ating mga kababayan. At syempre po, bukas na po ang ating text hotline sa inyong mga katanungan sa ating minamahal na Governor, 0961-432-4436. At syempre, mamaya po sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan, pwede po kayong personal na magtanong sa ating minamahal na Governor. At for the meantime, narito na po ang ating birthday celebrant, si Governor Presby Velasco Jr. Happy birthday po, Gov! Happy birthday, kapatid na Rick. At sa lahat po ng mga bumati na ay maraming salamat po. Naalala niyo po ako sa birthday ko. At yun na nga po, ay napakaganda po ng mga best wishes niyo. Maraming salamat po. Lalo po yung sinabi ni Rick, na yung kalusugan, napaka-importante po sa ating lahat. At talagang galing po sa aking puso ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga bumati. At of course ay huwag nating iisipin na tayo ay tumatanda pag nagbe-birthday at ating pong iisipin na binigyan po tayo ng Panginoon ng isa pang taon at marami pang panahon para lalo mapagbuti ang paglilingkod sa ating mga kababayan at lalo mapaunlad po itong ating mahal na lalawigan ng Marinduque. At kahit po ako po yung birthday celebrant, mga kababayan, ay kayo ay nagwi-wish din po ako talaga na yung kalusugan nyo ay mapabuti, lumakas ang immune system, at malayo po tayo dito sa COVID-19 at na may kasama na pong mga variants. Po? So, ganun nga po, maraming salamat at maraming salamat po sa Panginoon Diyos na binigyan po tayo ng pagkakataon na magsilbi sa ating mga kababayan at mapaunlad itong ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Po? Maraming salamat po at nakakaasa po kayo na itong ating katungkulan ay bibigyan po natin ng todong galing at sipag para po magawa po natin ang pagpapaunlad at mabawas na po itong mga problema na talaga pong nakakapinsala pa rin sa mga ating kababayan. So isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat at katulad po ng dati, binabati po natin ang mga Santa Cruzin sa pamamagitan po ng Radyo Santa Cruz, Radyo natin Santa Cruz at yung mga taga Torrijos po, Torricenos, ay magandang hapon po sa inyong lahat. At dito naman po sa mga taga Buenavista ay bumabati po tayo sa pakikipag-ugnayan po natin sa Radyo Kamalindig at nagpapasalamat po tayo ng todo dito kay DJ Yash na pinapaabot po sa ating mga kababayan dyan sa Buenavista, mga nangyayari sa ating lalawigan ng Marinduque
at maabot din po ang ating mga proyekto at programa sa ating mga kababayan dyan. Ano po? So, thank you also DJ Yash sa birthday greetings at sa lahat po ng bumate mula dyan sa bayan ng Binavista. And of course, yung ating mga kababayan sa Buwak, sa Mugpog at sa Gasan na narinig niyo po sa Marinduque News Network. Ay salamat po sa pakikinig at sa mga marami na po bumate. Maraming salamat po. At talaga pong ako ay binibigyan ng inspirasyon at lalong sigasig na pagbutihin po ang paglilingkod sa ating mga kababayan at makapagbigay po ng magandang serbisyo para po sa kabutihan ng ating mga kababayan at sa ikaunlad po ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Ano po? So, ito po tayo ulit, Governor Presby with you. At nag-uulat po tayo sa mga naganap nitong nakaraang linggo. At yun na nga po ay nagkaroon po tayo ng isang activity dito po sa Mugpog. Ano po, ginanap po yan sa Municipal Hall ng Mugpog. Ito po yung Save Marinduque Coconut Trees. Ano? So ito po ay in-sponsor noong Salinas Food Corporation. Ang sponsor po dyan ay si Johnny Konghung. At yun na nga po ay nagbigay po siya ng mga patungkol sa kaalaman, patungkol po sa fertilizer ng ating mga coconut trees. At nagsalita nga po ang inyong governor doon at sinabi po natin na talagang importante na iligtas at payabungin ang ating mga Marinduque coconut trees. At ang sinasabi pa nga po natin ay kailangan i-improve, pagandahin lalo ang coconut trees. Kaya sinabi ko po doon sa mga ating mga opisyalis ng iba't ibang samahan na nag-aalaga ng mga coconut trees at na namumuhay sa ating mga puno ng nyog na ating tinuturing na tree of life, na hindi lang po ililigtas, talaga pong pagbubutihin, pagagandahin, magre-replanting po tayo ng mas maliliit, mababa po na coconut trees. Yung mga high variety, high yielding variety po ang ipapalit natin. At kasama na nga po doon yung intercropping. At nandun nga po ang ating hepe ng Philippine Coconut Authority, si Judy Pinco. At nagpasalamat po tayo sa kanya dahil kaagad-agad po ay binigyan po tayo ng isang coconut facility na itatayo po sa Torrijos, dyan po sa District 2, para po makagawa ng virgin coconut oil. At kaakibat po dyan, mga kababayan, ay meron din po sa District 1 na isang coconut facility na tinatayo naman ng DOST. At ang ating pong target dyan ay yung virgin coconut oil na high quality. Yun po ay pang-export, kaya gusto po natin yan. At sinabi po natin ulit at pinapaalala ko rin po sa ating mga kababayan na nakikinig na coconut farmer ay meron pong kailangang registration under Republic Act 11524. So magparehistro na po. Ito po ay patungkol sa registration ng coconut farmer na talaga pong yung magsasaka ng nyog ay kasama po dyan, either tenant, ang kanyang relasyon doon sa may-ari, or meron naman siya po talagang actual na lupa na sinasaka, o coconut farmer din ho yun. At yun less than 5 hectares ay coconut. Mga may-ari ng lupa na less than 5 hectares ay coconut farmer po ang trato kung siya talaga ang nag-aalaga at nagpapalaki at namumuhay doon sa coconut tree. Or pwede naman may kasama siyang gumagawa sa lupa pero yung active control at saka supervision ng paggawa ay nandun sa may-ari. Lahat po yan ay coconut farmers. Magparehistro na ho kayo, nag-expire na ho kasi yung unang registration period sa ilalim ng Republic Act 11524. Kaya napakahalaga po, napakadami po kasing benepisyo doon sa
Republic Act 11524 na tinatawag po yan, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. At yun nga po, nakausap din po natin ang inyong gobernador, si Administrator Benjamin Madrigal, at inaayos na po yung plan na gagawin at isisikatuparan patungkol po dyan sa pondo na yan. 75 million po yan na galing po yan sa aking decision sa Supreme Court. COCOFED versus Republic. At ang dami po doon, may credit assistance, may mga scholarship, at meron po kayong pwede magtanim, babayaran po kayo ng 85 pesos. Pag 2 feet na po, babayaran kayo ng 40 pesos per seedling na umabot na ng 2 feet. At after 6 months po, ay buhay pa po, ay bibigyan kayo ng 45 pesos. At meron din pong ayuda patungkol po dun sa fertilizer, yung nabanggit nga po dyan sa Salinas, Salinas Corporation, na tutulong po sa atin sa paggawa ng mga salt beds. Yan ang mga tie-up po natin sa mga proponents dito sa Marinduque, At yun na nga po, ay marami pa pong ipamimigay na ayuda dyan sa coconut farmers, kaya po napakagabuti po na magrehistro, Dahil po yung fertilizer na asin, magbibigay po yan ng 4 na sako, 1 hektarya, o kaya po yung gagamitin pong chemical, gumagamit po ng konting chemical dyan, ay ibibigay din po mga 7 bag yata 1 hektarya, yung potassium chloride at saka yung ammonium sulfate po yata yun. At marami pa pong ayuda, may mga credit benefits po na pwede rin kumuha ng loan sa land bank o sa DBP. Ganyan po yun. At may mga medical crop insurance, may medical assistance, dami po. So parehisto po mga kababayan. At tayo po ay naging speaker din dito po sa program ng road improvements at meron po tayong isang consultant na pinadala ang DPWH po yata yan, si Dr. Evans Arias na isa pong independent consultant. At pinag-aralan po ng ating mga engineering, kasama po dyan yung ating mga opisyales at empleyado sa Provincial Engineering Office, at tinignan po kung paano mapapabuti itong ating mga kalsada at mabigyan po ng solusyon itong mga nasisirang kalsada. So yan po mga meeting po yung ginawa sa Balal, mga 3 days po ginawa yan. At nagbigay po tayo ng inspirational message yan at sinabi po napaka-importante ng infrastruktura sa ating hanap buhay, sa ating tourism industry, at dito po sa mga magninegosyo, siyempre po gusto nila na maayos ang infrastruktura dito sa ating lalawigan. At pagkatapos po nun ay ng susunod na araw ay meron po kaming MOA signing, Memorandum of Agreement sa ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, kasama na po dyan yung mga PNP, DILG, halos nandyan po lahat, mga DTI, at nagpirma po kami dyan sa opisina ng Provincial Environmental Regulation Officer, Resource Officer. Yung penro natin, si Amy Diaz, ay napakagaling. So nagpirmahan po kami ng MOA patungkol po dito sa forest protection. Ating pong kailangang proteksyonan ang ating forest dahil po sa nakaka-apekto po yan sa excessive flooding. Kung pinabayaan po natin ang forest o pininsala po natin, ay mahihirapan po tayong masolusyonan itong mabigat na problema po na masyado pong mabigat na ngayon ang rainfall, heavy rainfall. So kailangan po ma-preserve yung forest, at kailangan protektahan. Kaya po dyan sa MOA na yan, yung mga different agencies, yung mga officials po ay i-designate na Deputy Environmental and Resource Officer, ayan, para po kung may violations ay pwede po silang manghuli. At marami pa pong programa, communications sa ating mga kababayan patungkol po sa forestry laws. So pinirmahan po yan at binigyan ng ipin itong ating forest protection. Ayan. So tapos po noon ay nagkaroon po ng orientation dito sa loan assistance venture natin, itong love loans, At ginawa po yan sa
sa Mugpog, ano po, sa Paradiso, at dami pong mga ating kababayan sa Mugpog na kababaihan. Dahil dito pong love loan si bibigay, ay dito po ay may pribilehiyo ang mga babae dahil yan po ay galing sa God. Ano po? Dami pong umattend. At tapos po ay nagkaroon naman po tayong distribution ng love checks na po sa mainit buwak. At nabigyan po natin, bigit kumulang ay mga 60 na borrowers. Ano po? At tapos nagpunta naman po tayo sa Barangay Laylay at doon tayo namigay ng mga around 80 na lab checks. Ano po? So iba't ibang barangay dyan sa kalapit ng Barangay Laylay sa Buwak. So ganyan po ang ginawa natin. Patuloy po mga kababayan ang distribution ng lab checks. Ano po? At yun na nga po ay open pa naman po itong mga gusto mag-apply. Kaya nga po sinasabi natin ay patuloy pong orientation at patuloy po ang pagbibigay ng benepisyo ng soft loan or halos wala naman pong interest yan. Dahil po sa panahon ng pandemya ngayon ay kailangan ng financial na stimulus at yan po ay makakatulong sa ating mga babayan para po sa kanilang hanap buhay o negosyo. Ano po? At nung August 6 naman po ay ako po yung chairman ng Infrastructure Development Committee ng Regional Development Council ng Mimaropa at ating pong tinalakay doon yung mga programa po dyan sa ating Mimaropa at na pag-usapan din po yung Regional Development Center na gagawin, yung pong redundant infrastructure o kung paano po natin mapapaiksi ang pagbiyahe. Kaya po yung ating diversion road na mula Torrijos papuntang Buwak ay pipilitin po nating tapusin yan para isang diretso lang po nandun agad sa Buwak at mapaliit yung travel time. Ano po? Yan ang tinatawag na redundant infrastructure. At yun na nga po ay diniscuss din namin po yung ating bridge dyan po sa Marinduque papuntang Quezon at ito ay mga malalaking proyekto po ito, kaya patuloy pa rin po ang ating pag-aaral ng ating mga eksperto. At yun na nga po, diniscuss namin at talaga pong tinututukan natin at balang araw po ay magkakaroon din po ng katuparan yan. Ano po? At malalaki nga lang proyekto, kaya it will take a little time. So, ganun nga po ang nangyari at nag-meeting din po ako doon sa aming mga department heads at sinabi ko po na maghanda na po doon sa devolution ng national government agencies dito sa ating mga provincial government of Marinduque at sinabi ko rin po na paspasan na po yung ating mga proyekto at programa dahil mga ilang buwan na lang po natitira sa 2021. Ano po? So nakita niyo po kahit naman po may COVID ay patuloy po tayo ng paggalaw at pag-implementa ng mga proyekto at programa. Hindi po tayo tumitigil kahit po merong kakibat na maaaring mahawa po tayo. Yung mga katauhan din po natin nagsakripisyo at marami na rin pong naging positibo. Ano po? At nung alas 5 naman po ay minitin po natin yung ating mga SK chairpersons ng Mugpog. Ano po? Mga 33 po sila. At sinabi po natin yung mga ating programa at proyekto, hiniling po natin yung kanilang tulong sa pagpalaganap nitong ating mga barangay, mga bayan at ang ating lalawigan ng Marinduque. At nakakatuwa naman po ay sumang-ayon po sila na makikipagtulungan sa atin. At alam niyo naman, ang kabataan po ang pag-asa ng bansa, ng ating bayan. Kaya po napaka-importante na i-involve natin sila sa leadership development at sinabi ko naman po dito sa mga chairpersons, mauna nga po yung SK ng Buwak at lahat naman ng SK chairpersons ay ating kakausapin sa dialogo. Po, napakaganda ng dialogo at nakita ko very enthusiastic itong ating mga kabataan na tumulong para po mapaunlad yung kanya-kanyang baryo, yung mga bayan natin na 6 at yung lalawigan ng Marinduque. So, papasalamat po ako sa mga SK chairpersons ng Mugpog. Po. Of course, yung pinaka-presidente po nila ay si Ethan Valdez na napakagaling din po, magaling magsalita at malinaw po yung
kanyang vision para sa ating bugpog. Kaya po napakagandang pakinggan. Ano po? At next week naman po ay sinasabi ko na po, ito naman magkakaroon po ng distribution dyan. Ito ay para sa next week. At sinasabi ko na rin yung schedule. Ano po? Diyan po sa August 10, sa Lunes, sa umaga po, mga alas 9, sa Butilaw po ay mamimigay tayo ng lab checks. Alas 10 po sa Ipil, mga lab checks din po ang bibigay. Sa Lipa po, pagkatapos noon ay magbibigay din po ng mga lab checks. Ano po? So sa Lunes po, Butilaw, Ipil, hindi, Martes pala ito, August 10. Butilaw, Ipil at Lipa. At sa August 11 po, sa umaga ay Manlibunan at Napo. Tapos yung alauna po ay sa Pulo. 3 p.m. po ay sa Masalukot. Ano po? August 12 naman po ay sa Taytay. Sa hapon po ay sa Haginit. At August 13 po ay umaga po 8 o'clock ay Tawiran, alas 10 Tamayo, alauna po Morales, at 3 p.m. po ay Lobo. At dami pa po niyan at mari po namin isingit na rin po dyan yung Balogo, Kalangkang, Maniwaya at Pulo. Ano po? So nakita niyo po tuloy-tuloy yung ating pamamahagi ng mga tseke at hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin maraming mga mabiyayaan ng ating tulong sa ating mga kababayan. And of course, yung COVID update po, alam po ninyo, ang aking palaging pinag-uumpisahan ng pag-compute kung gano'ng karami na po tayo ay yung May 12, 2021, 390 lang po tayo noon. Eh ngayon po ay August 8 at kahapon po August 7 ay meron po tayong 1,082 na po na infection. Medyo talaga po tumataas tayo. Ano po? So less than 3 months po ay tumaas po tayo ng 692 or halos 177% na ho ang tinaas natin. Ano? O halos nagdoble, nadagdagan pa ng 77%. Medyo mataas po. At as of yesterday po, ay ito po yung breakdown sa kanya-kanyang mga bayan. Ano po? Santa Cruz po ang pinakamarami. Ito po ay 53. Buwak po ay 38. Sa Torrijos po ay 32. Sa Gasan ay 28. Sa Mugpog po ay 17. Sa Binavista po ay 5. Ano po? Doon naman sa namatay ay alam ko po nung mga nung Mayo 12 po ay mga 18 lang po ang namatay pero ngayon po ay 43 na po. 43. Yun po. So halos po tumaas ang 238% yung ating po mga pumanaw. Ano po, nakakatakot na po mga kababayan. Sinasabi ko po sa inyo noon pa na talaga mag-ingat. Ano po? At tayo po ay napasama na po sa alert level 3 mga kababayan, no? Alert level 3 na po tayo. Kaya ang pinakamataas po ay alert level 4. Yan po yung NCR Plus at yung ibang mga lungsod at lalawigan. Pero sa atin po ay napasama tayo sa alert level 3. So sinasabi ko po na medyo talaga mabigat ang nangyayari. Mag-ingat po kayo lalo po sa bahay. Sinabi ko na po, basta may simptomas po ay magsabi na po sa ating BHERTS o sa mga doktor para po magamot kayo at matesting. Ano po? Otherwise po, baka lalo pong dumadami ang nahahawa. Mabigat po yun mga kababayan. No? Makinig po tayo at makisama po tayo sa mga pagtupad ng mga alituntunin natin patungkol po dyan. Ho? Ito naman vaccination po ay talaga po nagpupursige po tayo sa pagbabakuna. Kaya po meron ng first dose tayong 24,773. At yung second dose po natin ay 28,078. Ano ho? At so kulang-kulang po 52,000 plus na po ang mga doses nating nakuha. So, itong 28,000 na fully vaccinated po, kung atin pong tinatarget yung 169,694 na ang tawag mo dito ay herd immunity, nakaka 16% na po tayo.
Pero patuloy pa rin po ang paggalaw nitong ating PHO mga babayan at kaya po panayang dating ng bakuna dahil po si Speaker po ay patuloy po ang paghingi at kasama na po ang inyong Gobernador Presby. So pag yung nabalitaan nyo po na meron na pong bakuna ay alamin na po sa ating Provincial Health Office at tignan po yung mga announcement. At ang importante po dyan ay yung mga senior citizens, ano po, yung mga katribo ko dyan, magpa-bakuna na po at medyo tumataas po itong transmission ng virus at alam po namin ito ay malamang mga variant na po ito. Dahil po kahit ilang segundo kung hindi kayo nakamaskara ay magkakaroon po kayo ng problema. Baka mahawa kayo. Lalo po dun sa loob ng bahay, sinabi na po natin sa mga kababayan, ano po, kung may simptomas na kayo, magsabi po kayo. Kahit po ubo, fever, yung pong iba pang mga manifestation po, nahihirapang uminga, magsabi na po kayo kasi po, baka hindi ordinaryong colds yan, ano po, hindi ordinaryong sipon, mari pong COVID na yan. Ang iba pong nangyayari ay napapabayaan po, akala po hindi COVID at umiinom lang po ng gamot. Mabuti po, basta may simptomas ay isang guni po sa BIHERT o sa ating mga doktor para po kayo ay magamot ho. So, ganyan po ang ating sitwasyon mga kababayan at pag nabalitaan nyo po may bakuna pong dumating ay magpabakuna na po. At ulitin ko po, yung mga senior citizens ay magpabakuna na po. Ano po? Importante po may protection sa bakuna. At least ay hindi po severe case. Ano po? Yung hindi po yung delikado na kaso ng COVID. At least mga mild lang po yan at yan po kaya pong gamutin yan. At karamihan po ng mild cases natin ay gumagaling naman. Ang mabigat po yung mga may sakit, yan po, at saka yung senior citizens po. Yan po yung humihina ang immune system dahil po sa edad at yan po dahil doon sa sakit na tinataglay nila. Kaya mas mahina po yung immune system. Kaya po lalong lumalakas yung virus. So, makisama po tayo at alam nyo naman po ay iba-iba na po ang quarantine system sa bayan-bayan. Ano po? Dito po sa Torrijos ay nag-ECQ po dahil tumataas nga po yung kanilang active cases. Ano po? Dito naman sa Santa Cruz po ay nag-GCQ po kayo na may additional pang mga restrictions. Ano po? Yung curfew nyo po, nabasa ko ay 8 p.m. to 5 a.m. Ano po, hanggang madaling araw. At wala hong, may liquor ba na rin, ano ho? So yan po ay naghihigpit ang Santa Cruz dahil nga po sa pataas-taas din po ang dami ng infected po sa inyo. Ano po? At nakita nyo po, ang Santa Cruz po ang pinakamadami na active cases. 53 po ang active cases sa Torrijos. No po? At sa Torrijos naman po ay 32 at sa Buwak po ay 38. Ang sabi po ni Mayor Arnie Carrion ay maglalabas din po ng GCQ sila. So nakita niyo po ay naghihigpit na po at kailangan maintindihan niyo po yung mga kababayan na ito pong bagay na ito ay hindi dahil sa gusto lang maghigpit, kundi po bigat po ang dahilan. At hindi lang po dito nangyayari yan. Napakadami na pong pagtaas ng infection sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ano po? So ayan po, ulitin ko lang po mga kababayan, ano po, wear your face mask and shield. Observe physical distancing, lalo po pag yung kausap nyo ay walang maskara. Ano? Observe physical distancing at yung symptoms reporting, yung SO, napaka-importante. Pag may simptomas, kahit akala nyo ordinaryong lagnat, i-report na po at delikado po yan. Ano po? Ang sinasabi po ng mga eksperto, minsan nga po yung COVID na variant na Delta ay hindi ho naglalagay ng simptomas. Hindi nyo mararamdaman eh. May walang fever, no? Walang lagnat. Hindi sinisipon, hindi inuubo, hindi nahihirapang huminga. Pero positive ho. Ganyan daw ho yung ibang
Delta variant ang epekto, hindi nyo malalaman na kayo may sakit na pala. Ang nangyayari ho, pag hindi naabatan ay tumidiretso po yung virus sa baga. At doon po, nagpaparami sila at pag marami na po, atakihin ang baga at yun po, nagiging severe bigla. So medyo deadly po ito mga babayan. Iwasan na po natin yung mga mass gatherings. Ano po? Yung mga social gatherings, parties, yung mga weddings o kung ano pa po mga party dyan na may celebration, yan po hihigpitan. Ano po? At ang exempted po dyan, yung mga pwede po mag-meeting ayun sa patungkol sa government services. Yan po exempted dyan. Ano po? At yung ating po sa mga religious activities, sa mga misa o pagsimba, yan po ay 50% sa MGCQ. Pero maaari pong bumabayan, depende po sa quarantine system sa iba't ibang bayan. Iba-iba po ang quarantine system nila. Ano po? So katulad po sa Torrijos ay ECQ po yan. At yung ECQ po ay sa alam ko po ay wala hong misa ho yan eh. Alamin niyo po diyan sa mga nakatira sa Torrijos yung regulasyon po diyan at maglalabas din naman po tayo ng ating supplemental executive order. Ano po? At dito po sa GCQ ay 30% po yan ng venue capacity. Ano po? So ganyan po. Baka yung BAC mag-GCQ na rin po. So alamin po nyo sa ating chief ng Rural Health Unit sa Bayan-Bayan, ano po, kung ano po yung matutupad. Yung pong mga returning residents ay 4 na araw lang po kayo sa labas. At yung pong mga sumasakay sa door-to-door ay didiretso po kayo dapat sa RHU para kayo ay ma-examine. Ano ho? Sinabi natin kung 4 na araw lang ho kayo doon sa labas, ay wala pang antigen test. Pero pag lumakpas na ho ng 4 na araw, kailangan na ho mag-antigen test yung ating returning residents. Ano ho? So, ganyan po ang ating regulasyon. At yun na nga po, mag-ingat ulit at mahirap pong may mangyaring masama, katulad po ng mga nauna na iba na medyo nag-goodbye na ho. Ayaw po naman natin mangyayari yon, pero kailangan po natin ang pagperasyon ng lahat. Ano po? Para hindi po masama ang mangyari sa atin. Yun lang po ang kababayan, Karik, pwede na po tayong mag-accept ng mga request po at mga hiling o mga issues o mga matters po na gustong ipaabot sa akin. Opo. Okay po. 4:42 na po mga kaibigan na magandang hapon sa mga tagapakinig natin live sa radyo natin, yung pong mga nandidiyan sa paligid. Bukas na po ang ating call hotline. I-dial lamang po 0961-432-4436 kung gusto po ninyong personal magtanong sa ating minamahal na Governor. At siyempre, doon sa mga nasa kani-kaninong mga tahanan outside the province na nanonood po sa ating FB Live, yan din po ang inyong pong maaaring tawagan, 0961-432-4436. Unahin muna natin yung caller natin, Sunshine Grace. Ipasok na natin yan. Oo, sige, sandali lang ha. Okay po. Meron tayong caller, gusto magtanong sa ating minamahal na Governor. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Rick. Opo, sino po ito? Si Max po ng Aturan, Max at ng Aturan. Ano pong apelyido ka, Max? Rodelas. Max Rodelas ng Barangay Aturan. Sige po, may nasa kabilang niyo po si Governor. Magandang hapon po, Gobernador. Ang unang bati ko lang po sa happy birthday po pala. At sana po ay magtagumpay ang ating mga kababayan para sa alang-alang sa maging ika ay Gobernador. Pagtatanong lang po ako, kung ano na po ang sitwasyon ng hinahiling ko sa iyong gawin tangki. Dini sa sitio Ono. Hello po, Gob. Sandali, nawala.
Hello, Gob? Okay na, wala si Gob. Ano, sandali lang ha. Sandali lang. Ako naputol ang linya natin kay Governor Kamak. Sandali lang ha. Sandali lang. Opo. At hintay natin makabalik si Governor. Ano ha? Hindi maaring dinig niya yung ating usapan pero hindi siya hindi makapasok yung audio. O sandali ha, tatawag po 'yon. Kumusta po kayo diyan sa Aturan, Kamax? Ay, ayos naman po. Mhm. Kaya lang, talagang sa ating nadaan ngayon naka-pandemic ay talagang mahirap po. Okay. At natatandaan ko nga ni mayroon kayong hiling ano ha? Ito na Governor. Opo, naputol po kanina. Nadinig po ninyo yung bati ni Kamak sa inyo, yung ating caller. Hindi ko na rin. Kamax, ulitin mo yung pagbati kay Governor kanina. Magandang hapon po, Gobernador. Ang ating po lang harinawa po ay ang sa birthday mong ito ay binabati ko po kayo ng isang maligayang bati at harinawa po ay magpatuloy ang ating ganda ng sitwasyon dito sa ating lalawigan. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Kama. Opo. Tatanong ko lang po sa iyo yung kuhan. Yung sitwasyon po nung ating hinihingi ko sa iyo yung tangki. At saka kasalukuyan po ay talagang yan, ang hirap na kami rin sa tubig. Palibasa po ay ako ay senior citizen, ako nahihirapan na rin pong magkunan ng tubig at malayo. Well, opo, alam niyo po, ay sabit na po yung mga dokumento sa Sangguniang Panlalawigan at nandun na po, kailangan po nilang ma-approve na ngayon po, ay hindi po na-approve nitong Biyernes at meron pa yata ang gustong linawin itong Sangguniang Panlalawigan. So, nandun pa po yung papeles. Pero yung pera po ay nandyan na po sa Local Water Utilities Administration. Hello, kailangan lang po yung approval ng Sangguniang Panlalawigan para maumpisahan na po itong pagpa-implement po ng proyekto natin. At Santa Cruz po ang uunahin nga po dyan eh. So, sana po ay matapos na po ng Sangguniang Panlalawigan itong approval. At ganyan po yan, nagdadaan po kasi sa Sangguniang Panlalawigan itong mga proyekto eh. So, hintayin po natin, baka itong Friday po ay maayos na po ng Sangguniang Panlalawigan at hinihiling naman po natin sa ating mga kasama sa Sangguniang Panlalawigan na aprobahin na po ito kaagad. At hindi po makausad dahil iniintay po yung approval. Pero, huwag po kayong mag-alala, Kama, siya po ang talagang gusto po natin bigyan ng solusyon yung ating tubig. At alam ko po yung Santa Cruz ay palaging nahihirapan. In the meantime naman ay sabihin ko po dun sa ating engineering na mag-supply po ng tubig dyan sa ating barangay. Ano ba yung barangay ni Kamax? Ano bang barangay yan? Pumarina po si Kuan. Pumarina po si Engineer Arevilla. At tinanong po Oo. Eh di, ako po nagpapasalamat sa inyo at gawa ng sa hindi matagal na panahon ay pinapunta po ninyo rin eh. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Yun lamang po naman, Gobernador, ang aking inakuan sa iyo. Na sakali at kuan ay ako po nagpapasalamat ngayon pa lamang. At ako po ay naniniwala haba po kayong nasa pwesto ay ako naniniwalang gaganda ang lakad ng ating lalawigan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po, Kamax. Makakaasa po kayo at ayusin po natin yung mga problema ng tubig. Lalo pa yung tubig po ay talaga po yung binibigyan natin importansya. Ingat po tayo, Kamax, at makakaasa po kayo. Opo. Maraming salamat po. Okay po, si Kamax Rodelas po yan ng Barangay ng Aturan. Okay. Aturan. Opo. Okay po. At meron po tayong ang dami nitong mga text questions na ito. Gob, suggestion ko lamang po para magkaroon ng magandang healthcare services ang lalawigan. Mas maganda po siguro na makapag-imbita din tayo ng mga investors para makapagpatayo ng private hospital dito sa ating probinsya.
para masasabi natin na pwedeng kahit hindi na dalhin sa Lucena or Maynila ang mga nagkakasakit. Lalo na ngayong pandemic na halos punuan na ang mga ospital doon. Opo, magandang suggestion yan at talaga naman po kami nag-i-encourage nitong ating mga private investors, lalo po dito sa hospital. At alam niyo naman po kasi ang sitwasyon ng ating mga hospital ay talaga pong kailangan ng malaking pondo at ginawa na po natin ng mga estratehiya yan. May concessional po tayo ng mga equipment para hindi po tayo gagastos at lalo na po yung mga mamahaling equipment ay sila na po yung mag-supply at meron din po yung consignment ng medicine at yung alam po sobrang baba kasi nung DOH na mga registered na prices kaya po minsan ay nahihirapan yung BAP po pero tinatrabaho po natin yan na papaayos itong ating hospital at okay po yun at sinabi naman po natin sa ating mga kakilala sa Maynila na kung may investors po na sa private hospital ay ating pong welcome at susuportahan. Maganda pong suggestion yan at tatrabahuin po natin. Opo. Okay po. Meron tayong gusto ring magtanong sa ating linya ng telepono, si Joshua Hornadal ng Barangay Tamayo. Magandang hapon, Josh. Magandang hapon po. Yes, sir. Opo. Magtatanong po ikaw sa ating birthday celebrant. Ay, opo, happy birthday na din po pati. Ako po ay ako si Joshua. Opo. Ako po ay entrep student po ako. Ay kami po ay meron pong space land. Ay ako po ay gusto lang na magtanong kung saan po kami pwede po makakuha na po bagay yung suporta po. At gusto po namin sanang makapagpasimula po at makakuha po ng mga breeder po baga ng mga hayop para po makatulong po ng mga sa hanap buhay po ng mga iba pong tao po din Okay yan, Joshua. At ito yung list ko yung pangalan mo. Bigay mo lang yung kay Karik, yung telepono. At may mga pinamimigay naman tayong na baboy, yung pong kambing, yung pong native chicken. Opo. Kasama na rin po yung kalabaw dyan, yung baka, pati kabayo. Ilista nyo lang po at para mabigyan po kayo. At kung estudyante ka naman, estudyante ka ba, Joshua? Sabi mo? Opo, entrep student po ako ng MSc po. Okay, meron po tayo dyan sa Polen na yung special program for employment of students ay isasama rin ko yung pangalan mo para masuportahan ka. At alam mo naman yung ating hepe dyan ay si PJ Cortazar. Meron po kaming programa dyan, may programa ang dole. I-re-register ko rin si Joshua dyan, ha? Joshua, ha? Yes po. Sige, bigay mo lang yung telepono mo at ating tutulungan ka, ha? Opo, maraming salamat po. Sige. Okay po. Ingat. Okay. Josh, magandang hapon. Salamat sa pagtawag. Opo. Okay, salamat. Thank you. Okay, ayan. Sandali Governor, happy birthday po. Sabi po nang nag-text, nawa po palagi kayong gabayan ng pong may kapal, pagkalooban ng maayos, malakas na pangatawan para patuloy na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Ayun. Gob, isa po akong nag-aalaga ng baboy, may dalawa po akong alaga. Gusto ko sana pong ibenta kasi lugi na po ako sa pakain. Utang lang po kasi ang puhunan ko dito. Kaya lang wala pong bumibili na gusto ng presyo ko. Ayun. Kailan po kaya mamimili ang Kapitolyo ng mga baboy? Salamat po. Yan nga po yung aming programa na tinatayo at yan nga po yung patungkol sa sagip-saka na yung probinsya po ang bibili. Kaya lang nga po ay may mga proseso pa po at yun nga po ay kailangan din dumaan sa sangguniang panlalawigan. Ilalahad po natin yung programa para po tayo ay mabili na sa magandang presyo. Yan po na yung gustong-gusto namin. Matulungan po itong ating mga kababayan na nag-aalaga ng baboy dahil nga po yung AAA na slaughterhouse natin, 284. Kailangan po natin maraming breeder. Wag ko kayong mag-alala at kinakausap din naman po natin yung mga trader. Alam niyo naman po yung ating
itong ordinansya ng Sangguniang Panlalawigan, sa white breed po ay 170 per kilo live weight ang presyo ng binigay ng Sangguniang Panlalawigan, at yung pong half ay 150 pesos per kilo na live weight, at yung pong native ay 130 pesos per kilo. So dapat nga po ay sinusunod yan, at pero ang narinig ko po ay dahil po sa pag-angkat ng gobyerno ay bumababa ang presyo sa Maynila, kaya po naapektuhan siguro itong ating mga nagpapalaki katulad nitong nag-text. Ano po? Pero ibigay niyo po yung pangalan niyo at telepono kay Rick. Ano po? At may mga kinakausap po tayong mga ibang trader naman na baka pwedeng bilhin. Ano po? Ayan, tinututukan po namin eh. Hindi pa lang po namin ma-implement itong Sagip-Saka program. Ano po? At talaga may proseso po para pa-approve pa natin din sa Sangguniang Panlalawigan. Pero oras pong mailatag po yan ay yun na nga po, talaga mamimili po tayo sa magandang presyo kasi nga po hindi naman po tayo talaga nagninegosyo at tumutulong lang. Ang ating provincial government po ay todo po ang suporta sa ating mga pag-aalaga ng mga livestock. Ano po? At kailangan po natin sa makatulong sa ating mga kababayan. Sige po, at pinipilit po natin makahanap ng trader na bibili ng mataas-taas na presyo sa ngayon. Ano ho? At susuportahan na lang po ng provincial government. Ganun po ang aming nakikita sa pansamantala. Pero eventually po ay provincial government na po ang bibili. Kung ayaw pong bili ng ating mga trader, binibigyan naman po natin ng bibili yung mga trader. Ano po? At ayaw naman natin masira yung kanilang negosyo. Pero ganun nga po, kung sobra naman po ang baba noong ang presyo na gusto, ay medyo hindi magkakasundo. Kaya po, tinatawagan po natin ng pansin sa mga trader. Ano po, alam niyo naman sa negosyo, minsan ay maliit ang kita, minsan malaki. Ano po, pero pag ganito pong paghihirap ng ating mga kababayan, lalo po sa pandemya, ay hindi naman po tayo kailangan sigurong babaan yung presyo masyado nung baboy. Kung maibibenta naman po natin ng maayos, ang suporta na lang po namin maibibigay sa mga traders ay yun nga po, yung kung anong mga pagluluwag sa list. Anong tulong ho? Ay tutulong ho kami. Hayat magpapatawag ho tayo ng meeting din sa mga traders. Ayaw naman po nating masira din yung kanilang negosyo. Kanya-kanya pong negosyo yan. Pero yun na nga po, may farm gate price po tayo. Hindi naman sinusunod ho. Kailangan siguro mapipilitan kaming gumalaw din at paano matulungan naman itong ating nag-aalaga. Ito pong nag-text ay ibigay niyo po yung pangalan at telepono at tanya at gagawa po tayo ng paraan at habang pansamantala hindi pa ho na isi-set up itong Sagip-Saka program. At sige po, tutulungan po natin kayo. At yun naman mga traders na kikinig, pwede pa naman ho kung lilit ng konti ang tubo, sige at bigyan ng magandang presyo para tulong-tulong lang ho tayo. Ano ho? Ganyan naman ho ang buhay, kailangan magtulungan at para po tayo maayos ang sitwasyon sa ating baryo at lahat po ay makinabang. Ano po? Sige po. Okay po. Mayroon tayong gusto magtanong sa ating linya ng telepono, si Chris Lazo ng Baliis. Magandang hapon, Sir Chris. Magandang hapon din po naman, Mr. Rick Pierago. Ay, salamat po. Si Governor po, nasa bilin niya, baka may tanong kayo. Okay, bago po ang lahat, isa munang pagbati ng happy birthday sa ating gobernador. Si Salamat po, Catherine. Maraming salamat po. Ako po sana makagatanong lang kasi ako po walang stable ng trabaho. Gusto ko po sana mag-alaga ng baka. Opo. Paano po Sige po. ang procedure para ako'y makahingi sa inyo ng alaga baka? Meron po tayo kasi mga binibili na ganyan ng mga baka at may kinukuha rin po tayo sa Department of Agriculture. Hayaan nyo ibigay nyo yung telepono nyo at full name nyo ka Chris kay Rick. Ano ho? At ililis na sama namin po kayo sa listahan at pag dumating po ay tawagan po kayo ng aming tao. Malaman po si Arman Pedregal po yan, yung hepe natin. Hindi pala, si Dr. Victoria pala ko yun, Dr. Victoria, ano? Sige,
Ibigay niyo yung kumpletong pangalan at address. Ano bang barangay si Kakri sa ano? Baliis po. Mhm. Sa Baliis. Oo. Oho. O sige, Kakri. At anong full name niya? Chris, Anong family name? Crisanto Lasso. Crisanto Lasso. Oo. Sige ho, Kakris. At nilista ko na yung pangalan niyo rito, ho. Baka ang gusto nilagay ko dito. Salamat ng marami. Sige po, sige lang po yung telepono niyo kay Kakris, ho. Karaming birthday. Sige po, opo, salamat po sa best wishes niyo po. Salamat po, Kakris. At Kakris. nilista ko na po yung pangalan niyo po, ho. Nilista ko na po, opo. Okay, Kakris, salamat ha. Oho, narito na po ang inyong number. Po-forward po namin kay Gob yung number ninyo. Salamat ko, Eric. Okay, Kakris, maraming Ang salamat. po ng Guyabud. Salamat. Salamat. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Isa pa pong text, Gob. Magandang hapon po, Gob. Pwede po baga ang mga magpa-opera ng mata na dininalaang sa Santa Cruz Hospital? Gawa ng kapag mapunta pa po ng Lucena ay wala po kaming pamasahe. Lalo na po ang mga senior. Sana po, Gob, maunawaan ang mga kalagayan naming mga senior na magpapa-opera sa mata. Salamat po. Gusto natin ay yung mga equipment po ay nasa Lucena. Wala pa po tayong equipment na ganyan dito sa atin. Ano po? Mas mabuti na po. Sige po, si Governor na po ang bahala dyan sa pamasahin niyo po. At tutulungan na lang po namin kayo. Basta dyan po sa Lucena natin gagawin. At hayaan nyo, tutulungan ko kayo ho. Yung pamasahin niyo papuntang Lucena. At ayusin po natin yan. Ayun. Ang importante lang po ay yung PhilHealth. Ano ho? Yung PhilHealth ay registered ho kayo. Magpa-register na ho kayo. At ibigay niyo yung pangalan, telepono dyan kay Kari ho. So yung ayusin po natin yan. Yung transportation niyo papuntang Lucena ay sagot na po ng ating gobyerno at si ating Governor Crespi. Ano po? Opo. Ayun, okay. So, magandang balita po rin po yan sa ating mga kababayan. Si Ka William Perlas, nasa linya. Ka William, magandang hapon. Magandang hapon po, Karek. Oho, nasa kabilang linya po si Gob. Sige po. Magandang araw po, Gob. Gandang araw din po. Isang mapagpalang araw ng linggo po sa inyo, Kapelas. Maraming salamat po sa birthday greetings niyo po. At narinig ko na po. Okay, salamat po, Gob. May tanong po ako, Gob, tungkol dun sa registration ng coconut namin sa Mogpog. Oo. Pwede ko pang i-register dito sa Municipal Agriculture Office sa Torrijos yun. Kasi may medyo pandemic, kung pwede po dito sa atin sa Torrijos iparehistro. Kontakin niyo po yung yung Municipal Agriculture Officer at ididiretso po kayo kay Judy Pinco, ano? At sabihin ko rin kay Judy Pinco, siya po yung hepe ng Philippine Coconut Authority para po magkaroon ng koordinasyon sa iba't ibang municipal agriculturist, ano? Para po sa pagpaparehistro ng maganda ko yung suggestion nyo, tama nga ho yun dapat na ganyan na setup. Dahil ang PCA ho, Philippine Coconut Authority, ay wala ho talagang permanenteng tao sa bawat bayan. So, kailangan ho makakapag-coordinate siya sa mga MAU, sa mga municipal agriculturists. At napaka-importante nga ho yung pag-release. Tama ho yung suggestion nyo. At isi-set up po natin, kakausapin din natin yung mga mayors, na talagang bigyan ng solusyon yan. At dyan na lang kung mag-rehisto at hirap pumunta sa buwak, lalo po yung ating mga malalayo, katulad ng Torrijos, mahirap po na mas mamamasahe pa. Tama po yun. Saka baka mag-online registration ho. Sasabihin ko kay Judy Pinco na medyo mag-online registration para hindi na ho pupunta talaga sa buwak, online. So, dyan naman sa online, ay kausapin po natin yung IT na officer po dyan para po talagang nakaset up po yung online registration sa coconut farmers. Maganda po yung sinabi niyo, mabuti nasabi niyo yan. Maganda po yan.
Opo, Governor. So ako po minsan, last 3 weeks ago, nagpunta naman ako sa Mau dito sa Torrijos. So nalaman ko po na nasabi doon, kung saan yung property, doon magpaparehistro. So pwede na po ako bumalik sa Municipal Torrijos para i-file ko na yung mga form ko. Ganun po ba, Gov? Well, kakasabi po natin itong linggong papasok, itong Municipal Agriculturist at si Judy Pinco, na maiset up po yan na yung registration na gagawin sa Municipal Agriculturist ay parang rehistrado na rin po sa Philippine Coconut Authority. Medyo isi-set up po na natin po at hindi nga po nakita mabuti ng PCA yan. Tama po kayo kailangan doon na padaanin at dinideputize na lang ng PCA. Yan ho. Bigyan nyo lang ng itong linggong darating para maayos po ni Judy Pinto. At baka may mga requirements po yun Baka may mga papeles pang kailangan nung i-train itong ating municipal agriculturist. Sige po. Pero napakaganda yun at gagawin po natin yan. William, mabuti po sa magandang question. Opo, dahil yan po lang ang pag-aasa natin yung BCO na yan. Salamat po, Gov. Yun lang po. Salamat po, William. At Opo. ingat po tayo. Opo. Happy birthday po ulit. More power. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Opo, salamat. Okay salamat. po. Maraming salamat po ka William. Okay po. Ingat po kayo dyan. Okay. Ingat din po kayo tayo lahat. Okay Salamat. po, salamat po. Ayan, okay. So, yan po si Ka William Perlas ng ng bayan po ng Torrijos. Magandang hapon po, Gob. Kumusta na po yung tulay dito sa boundary ng Pulumparang at Napu? Hindi po yata natuloy ang bidding at hindi pa ulit inagawa. Parang inakalawang na po yung mga nakalitaw na bakal. Kailan po kaya gawin ito? Salamat po ng marami. Sige po, nandyan po si Engineer Revilla at tatanungin din po natin. Yan naman po, pinabigyan ko na ng may pondo na ho yan Meron na hong sigurado na hong mabibid. Maghintay-hintay lang po kayo alamin ko po itong linggong papasok. At sinabihan ko na po sila na priority yan At kung nakikinig naman si Engineer Revilla, ay pakibilisan lang itong ating sabak, pag-award. Ayan, titignan ko rin sa Lunes. Yan naman may pondo talaga, nilagyan na natin, alam natin malaking problema. Sige po, baka po kayo na bibilisan po natin yan. Baka nagkaroon lang ng problema, ewan ko kung wala naman nag-bid o kaya may mga problema pa. Pero ayusin ho natin kaagad, huwag po kayo mag-alala. Opo. Okay po. Okay, meron tayong gusto magtanong sa ating linya ng telepono. Si Ma'am Fe, Pastor Fide, ng Barangay Bagong Silang. Ayan. Ma'am Fe, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, nasa kabilang linya po si Gob sa katanungan po ninyo. Opo. Maraming salamat po. Sige po. Governor, may tatanong lang po ako sa inyo tungkol po sa mapping ng Santa Cruz. Ano po yun, Tungkol po sa ano? Kasi gusto po namin sanang magpasukat ng lupa. Sabi po ng geodetic engineer, ay wala daw pong sukat ang Santa Cruz. Kaya pumunta po kami sa DNR sa BAC. Ang sabi po ng BAC, DNR, pumunta po kami kay Cesar Montante dahil nandun daw po ang record. Hindi Sige po. ng DNR Manila, talagang negative po ang result ng Santa Cruz. Wala daw pong record. Wala pong mapping. Ngayon, gusto pong makita nung geodetic engineer ni Malyari, yung cadastral ba yun? Cadastral mapping po para makuha yung sukat ng lupa namin sa poblasyon. Wala po. Paano po kaya? Matanda na po kami. Kami po 75 na. Gusto po namin maayos yung lupa namin bago kami mawala. Opo. Well, ano po yung cadastral survey ay yan po ay programa ng national government Ano po? So, pinupondohan po yan ng Bureau of Land Management Bureau at ang gagawin po natin ay susulat tayo kay Secretary Roy Simato para po ipondohan yan. Alam niyo kasi yung cadastral survey ng isang lugar ay sinasama ko sa mga proyekto. Ang ano nga lang ho dyan lately hindi ho masyadong nagpapaano ng cadastral survey ang gobyerno Wala akong programa. Medyo dapat ho mabigyan talaga ng
ng pondo yan at lahat kung dapat ng mga untitled na mga lupa ay dapat kung makadastal survey para magbigyan ng titulo. So, ganun kong gagawin ko. Pero yun na nga ho, sabi niyo 75 na ho kayo. Yung 75 naman ho, bata pa rin ho yun, ma'am. Hindi po may edad yun. Pa rin ho, palakas pa rin ho. May COVID po ngayon. May COVID po ngayon sa gobernador. Hindi po natin alam ang buhay natin. Kaya lang gusto po namin sana mailagay sa maayos. 6 na taon na po namin ina-problema ito. Ilang taon na po namin na-problema ito. Hanggang ngayon po ay wala pa. At tikibo po ng DNR si Diaz, ay pumunta daw kami kay Cesar Montante. At si Cesar Montante laang po ang mayroong record nito. Ang tanong ko laang po ay ganari ay, bakit po wala man lang record ang ating DNR sa buwak ng Santa Cruz? Bakit po ganun? Bakit na kay Cesar Montante po sa Opo. Hello? Hello, si Cesar Montante naman po hindi empleyado ng gobyerno at ito po'y private. Bakit nandun po ang record ng Santa Cruz? Sige po, itatanong po natin kay Engineer Montante. Itatanong ko din naman po kay Amy Diaz kung ano talaga ang sitwasyon nito. Kasi po, kung talagang official po yung cadastral survey, meron pong record po yan. May record po yan kahit sa Land Management Bureau. Kung wala hong record dyan na official, ay malamang ho ay hindi talaga official yung survey, hindi ho talaga cadastral survey. Kasi yung cadastral survey, usually ho, pagkatapos ng cadastral survey, yung Solicitor General ho ay nagpapile ho yan ng cadastral proceeding. So, yun ang ho yung pagtititulo. Pero aalamin ko ho mabuti kung paano nangyari ho dyan, no? Aalamin ko mabuti. Opo, sana po alam nyo, hindi ho, ganito kasi nga sitwasyon yan eh. Yung government home project yung what do you call that, yung cadastral survey. So alamin ko kay Engineer Montante kung ano talaga ang istorya dito sa cadastral survey ng Santa Cruz. Kung may cadastral survey o wala. Pero ganito ho yun, ma'am eh. Kahit walang cadastral survey, ganito ang sitwasyon sa lupa nyo eh. Kahit walang cadastral survey, yan hong nyo, yung surveyor yung kilala, ay pwede ho mag-private survey yan eh. Pwede ho siya mag-survey. Pwede nyo gawin yan kahit, Kasi po, ang kinuha po namin ay si Malyari ng Buwak. Ano po, ay ngayon ay nasa gasan. Ay sabi niya sa akin, ay Kape, hindi po pwede nang wala tayong pagbabatayan. Kasi yung may discrepancy po yata kami dito sa kapitbahay namin. Gusto ko po maayos sana. Ngayon, ewan ko kung paano namin magagawa ito, Governor, dahil tumatagal po ng tumatagal, hindi po namin alam kung ano talaga ang totoo. Ay ngayon, sabi po nito ni Diaz, si Cesar Montante po ay nasa Manila na nakatira, hindi na po umuuwi ng Santa Cruz. Kaya doon po ako nabibilingan ba. Gusto ko po sana maayos. Ayan, kukontakin ko si Engineer Montante, at aalamin ko. Pero tama ko kasi may COVID kaya hindi nakakauwi si Engineer Montante. Yun ang sabi niya eh. Medyo natatakot yung pamilya. Pero ganito ho yan, yung kilala niyong geodetic sa engineer, ay pwede naman niyang i-determine yung boundary dispute niyo eh. Pag nag-private survey siya ng lote niyo, isama na yung verification ho ng boundary. At nandyan naman yung kapitbahay nyo, madidetermine ho yun eh. Yung, magtanong ho kayo sa geodetic engineer. Kahit ho walang cadastral survey, pwede ho mag-private survey eh. Kaya naman ho ni Engineer Malyari ang gawin. Kaya lang ho, hindi ko ho alam kung magkano yung niya, yung singil niya. Yun ang problema ho. At medyo may fee ho yan, may sinisingil. Opo. Di ba, Leo, babalita, bigyan nyo na lang ho yung nyo. Yung telepono nyo kay Karik at babalitaan ko kayo kung ano nangyari dyan. Aling Opo. Maraming salamat po, Governor. Maraming pong salamat. Happy birthday. Opo, maraming salamat po. Opo. Okay Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Fe, Pastor Fede ng Barangay Bagong Silang. Ayan, okay.
isa pa pong tanong, Gov, sa ating text. Tanong ko lamang po kay Gov. Gusto ko pong ipaalam sa kanya na meron pong hindi nakatanggap na 9 na tao sa love loan dito po sa Lipa. Samantalang sabay-sabay pong nag-orient. Sila lamang pong 9 ang hindi nakatanggap. Salamat po. Sige po, bigay lang po yung pangalan dyan kay Karik at aalamin po. Lahat naman po yun, baka na-delay lang po at yun nga po, nagpapalit na po ng provincial treasurer, may acting treasurer na po. Medyo nagkaroon po ng konting delay dito po sa paggawa ng cheque. Baka napasama po kayo doon sa hindi pa napipirmahan, ano? At nag-retire na nga po yung ating napakagaling na provincial treasurer, si Grata Plata. At yun na nga po, yung sa pag-turnover po ay baka medyo aayusin pa ho. Pero wag ko kayo mag-alala at dadating po yan. Actually, mamimigay ho tayo next week baka mapasama. Ibigay niyo lang ho yung telepono at saka yung pangalan para masabihan po kayo kung paano maibibigay. Pinabibilisan ko na po yan Opo, at marami na nga pong nag-iintay. Opo. Salamat Okay po. O doon po sa nag-text, pwede po ninyong, kung pwede po pakitext po ang pangalan po ng mga nababanggit ninyong 9 na tao na hindi pa nakakatanggap. Ano ho? Okay, meron po tayong nasa linya ng ating telepono, si Sir Bert Pelaez ng Barangay Aturan. Hello, Sir Bert. Apo, good afternoon po, Gob. Magandang hapon po. Opo, nasa kabilang linya po si Gob sa inyong katanungan, Apo. sir. Governor, happy birthday po. Opo, Kabert. Salamat po Opo. sa birthday greetings. Opo. Apo, in connection po dun kanina sa kay Kamax Rodelas po, in tungkol po sa problema sa tubig din sa Aturan. Opo. Dito sa kanya po ay Sitio 1. Dito naman po sa amin ay Sitio 4. Problema rin po ay tubig. Almost 3 days na rin po kaming walang tubig. Kung pwede rin pong madamay na rin kami para mai-improve po yung mga tanker rin sa lugar namin sa Aturan. Opo. Bakit, ano ho ang dahilan? Bakit ho ba wala kayong tubig dyan sa Sitio 4? Anong dahilan? Sa akin pong May tangke ba ho? May tangke ba ho kayo? May tangke? ang barangay po namin, ay wala po kaming sariling tangke. Puro ang ipunan lang po namin ay mga drum. Ganoon. Oo. Pero yung pong barangay namin, meron po siyang tangke doon sa pinagkukunan ng tubig namin dyan sa bundok. Pero ang problema po ata maliit yung tangke. Kung pwede po sanang ma-improve. Maliit. Yun ho, isang gagawin natin. Palalakihan ho natin yung tangke. At sabihin ko kay Engineer Revilla, at palagay ko nakikinig naman si Engineer, kailangan puntahan ito, Engineer, kaagad bukas at malaman kung paano palalakihan yung tangke ng Sitio 4, no ha? At pansamantala naman ho. Opo, Governor, ano ko na rin po sana, yung tamang disenyo po siguro ng mga tubo. Kasi po ang nangyayari ko minsan, mas lamang po yung hangin kaysa dun sa tubig na lumalabas. Nagiging pressurized po siya ng air. Baka yun lang po yun, may problema nandun sa pinapasukan mo ng hangin. Yun man ho, Engineer, Robert. Pero siguro po parang feeding lang yun parang pinapalabas yung hangin. Kaya anuhin ho natin sa kay Engineer Revilla kung parang may hangin na papasama. Meron nung pinapasukan nung siguro yan o something, may problema lang ho yun. Ngayon naman po, ang problema namin, 3 days nang walang tubig. Engineer Lilal, para ho may tubig tayo ng tangke, para mabigyan ho, at aabisuhan ho kayo ho. Pansamantala, para ho kayo meron tubig. At magsiset up ho tayo ng mga tangke na nabibili, yung parang portable lang ho. Hindi ko sasabihin ko magpadala na yung truck dyan ng tangke, yung water truck natin, ano ho? Para mabigyan ho kayo. Pati si Max Rodelas, mapadalan din sa city nyo. Huwag ho kayo mag-alala. Pansamantala ho, pero yung ginagawa ho natin, yung talagang project na malaki ay mabibigyan ng permanenteng solusyon yung mga problema natin, no? In the meantime, padala ho tayo ng mga tubig dyan para ho may tubig ho kayo at mahirap naman yung walang tubig. Anong apelido nyo, Kap? Anong apelido? Sa totoo lang po,
mga kinto kami sa mga yung lola ko po ay kinto. So ako po ay Gilbert. Tingani po. Sabi nga po nung lola ko, namatay na nga po, mga kamag-anak daw nga po, yung mga taga-Toreros, mga kinto. Okay po. Mag-anak pala kayo. Makasag na kayo, Father. Huwag kayo mag-alala. Salamat po. Nandiyan naman yung number niyo at ating at tatawagan kayo. Pilaes. Salamat. Opo, si Bert Pilaes ng Barangay Ituran. Sir, maraming salamat. Okay po, ayan, okay. Bumabati si Kapitan Reynoso Balaton and family sa iyo, Governor, ng happy birthday, more years to come, good health, every day, stay safe, and God bless. Yan, sabi po ni Salamat, Kapitan Balaton. Pat Balaton, salamat po. ayun, no. Si Romy Pangilinan, bumabati din po sa iyo ng happy birthday. Ayan. Ano? Magaling yan, si Romy. Si Romy. Okay. Sabi po ng isang nag-text ay baka naman po pwedeng lagyan ng marker o buya yung mga inapaltakan ng mga taksay sa 7 kilometers sa Maniwaya, Tukalangkang at Mungpong sa Lamagi para naman po hindi sila napasok sa inapangisdaan naming maliliit na mangingisda na agawan na po kami ng huli ay bawal naman po sila makamalapit po sa tabi. Happy birthday po, Gob. Sabi po ng nag-text. Opo, at inaayos nga po natin yung sitwasyon na yan. At yun na nga po ay alam naman ng mga ating kababayan na may taksay 10.1 kilometers. Pero nga po ay may mga problema dun sa mga iba-ibang areas. Inaayos na po natin. Pero para po naman sa mga maliliit na mangingisda, talaga naman pong sinusuportahan natin sila. Ayun tinitingnan nga po yung demarcation na yan kausapin na po na Mayor Jing Madrigal, ulit itong mga taga-taksay para maayos na po itong solusyon mga problema dyan. Yun naman pong ating mga maliliit na mga isda, patuloy po ang ating suporta sa inyo. Alam nyo naman po yun, namimigay pa rin po tayo ng mga bangka, mga itong gilings, para sa inyo, in line. At saka darating na po yung ating bangka na may ilaw, gamitin po yan para po pang-attract ng isda, hindi naman po manghuhuli yan. At mabibinitisyon po dito yung mga maliliit nating mga nangingisda para po pag nandun na po sa dagat po yung ating bangka na may ilaw ay mas madali na po kayo makahuli at hindi na kayo maghahanap kung nasan po yung mga isda. Ano po? So yung pong buya ay gagawin po natin paraan at ayusin po natin yung demarcation kung saan pwede ho ang mga taksay at saan naman ang pwede ang ating mga maliliit na mga isda. Ano po? So ganyan po ang tulong natin hintayin na lang po at malapit na pong maayos siya. Okay po. Sa papong text, Gob, happy birthday po. Tanong ko lamang po kung papaano ang mga requirements upang maging protected area ang mga mangrove dito sa Polo dahil nasasalaula na po ng mga dayuhang mangingisda ang mangrove po namin dito na siyang tirahan at pangitlugan ng mga isda. Gusto po namin itong maprotektahan. Opo, yan naman po talagang protektado itong mga mangrove natin. Alam po ng mga nangingisda yan at inaayos po naman natin. Napakasipag naman po ng maritime police ng region, talaga po nahuhuli dyan. At talaga kung bawal manghuli ng isda dyan sa may mangrove. Ano po? Yan nga, tama ka. Yan po yung palakihan ng isda. Ayan yung papamonitor po natin yung area na yan. So sa pulo pala ay pumapasok ang malalaking pangingisda. At hindi po tama yun dahil mauubos po yung maliliit. Wala na pong lalaki. So mali po yung sistema na gano'n. Ano antayan po ng mga isla ng pulo para hindi po masalabunan yung mga mangrove. Ano po? Sige po. At yung pong gagawa ng paraan niya. Okay po. Sa papong text, magandang hapon po, Gob. Kailan po kaya po maire-release yung love loan namin dito sa Barangay Magapua, Mugpog, Marinduque? Salamat po.
Pinapaspasan na po yan. Yung nga lang po, yung nagpalit po ng pipirma doon sa cheque. At nag-retire na po yung ating matagal na nagserbisyo at masipag na provincial treasurer, si Ma'am Grata Plata. At tayo nagpapasalamat naman ng todo-todo sa kanyang magandang serbisyo, halos 40 years. Ano po? Pero in the meantime po, yung transition po ay nagkakaroon ng konting pag-aayos. At ayan yun, nilista ko na po ito. Talaga naman po nandiyan naman po yung pondo talaga pong gusto na namin i-release. Tapunin po natin to sa taga-Magapuwa. Opo, salamat po. Okay po. Yan. Gob, ano na po ang update sa submarine cable mula Marinduque to Quezon Province? Yun po, yung naging bisita natin si Laudencio Sol, yung GM po ng at hindi na po yun na nakaporma na po itong ating MOA, pagitan po ng Marelco at ng itong NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Dati po kasi Transco, magkakapitan na po nagkaroon ng issue kung sino talaga yung dapat gumawa ng submarine cable. So malapit na po magpirmahan dyan at gaganda na po yan at may kakabit po yan. So ang tansya po nun ay mga 2024 po, nakakabit na tayo sa Luzon Grid. At kagandahan po niyan mga kababayan, pababa po ang tingin sa kuryente. Ano po? Kung magkano ba ngayon din ang singil? Kung mga 11 ba o 12? Oo. Bababa po yan. Baka mga 8 po o mga 8 mahigit o 9. Ano po? Kasi bababa po yan. At yung supply po ng kuryente ay very stable na po. Opo. Okay po. Meron tayong nasa kabilang linya mula sa Buena Vista, Marinduque, si Gerald Ramos. Magandang hapon, Sir Gerald. Magandang hapon po, si Governor po, Pakisuyo. Sige po, nasa kabilang linya po si Governor. Ito, Gerald. Anong barangay po yan? Barangay Kaigangan. Governor, magandang hapon po. Magandang hapon din, Gerald. Oo. Una po sa lahat, babatiin po kita ng isang maligayang kaarawan. Maraming salamat, Gerald. Opo. Maraming salamat. At pangalawa ko pong tinawag sa inyo dahil ngayon ay birthday mo, ay hindi kita bibigyan ng ano po man na usapin, kundi ang akin lamang po ay pasasalamat dahil ako'y nakabalik na dito sa ating lalawigan. Ako po'y binigyan nyo ng travel coordinating pass na hindi na ako masyadong nahirapan. At yun po isang malaking bagay na ibinigay niya sa akin para ako po naka-uwi dito sa atin dahil nung isang araw ay lockdown. Kaya ako po nag-request sa inyo nung isang araw na ako po mahingi sa inyo ng pahintulot na makatawid. At yun po ay ating pinapasalamat sa inyo. Salamat po, Gerald. Buti ka nakarating po kayo na maayos. At parang lang po kayo kung paano pa makakatulong. Opo. Ako po lubos na nagpapasalamat dahil yung ibang mga kababayan natin ay nahihirapan silang tumawid dahil sa maraming ang mga kailangan ng mga motel. Pero ako nga naman po ay nakiusap sa inyo kaya ako nandito sa inyo ngayon. Nandito ako ngayon nakikipag-usap at buong nagpapasalamat sa binigay niyong authority na ako po ay nakatawid ng walang aberya. Opo, salamat po at welcome back to Marinduque po at mag-text lang po kayo ulit kung ano po ang maitutulong. Opo. Gawa po ako isang barangay volunteer din, community volunteer, kaya ako kailangan na makatawid. Kaya pinilit ko pong mag-uwi at nang bigyan ko pa rin ng tulong ang aking barangay. Muli po ang aking pasasalamat at more birthdays to come, Governor. Salamat po, Gerald. Opo, ingat po kayo at more power to you. Opo, salamat po. Kumusta rin po kay Sir Alan at sana po mag-usap kami ni Sir Alan. Opo, sabihin ko po kay speaker na magpatid po kayo ng pagbati. Opo, sana po kasama po ng kanyang pamilya. Muli po ang aking pagbati at magandang hapon po. Salamat po, Gerald. Ingat po. Okay po. Salamat ka, Gerald. Salamat po, Gerald Ramos ng
Taigangan, Buena Vista, Marinduque. Sabi po ng isang nag-text, good afternoon, happy birthday po, Gob. Itatanong ko lamang po kung mayroon pong endocrinologist sa provincial hospital natin. Sana po magkaroon. Alamin ko po yan at malaman po kay Dr. Saratan kung kailangan po natin yan. At tayo naman po talagang naghahanap din ng doktor na gusto pong magsilbi sa ating provincial hospital para makatulong po sa mga mamamayan natin. Sige po, bigyan niyo lang po yung pangalan ng endocrinologist. Sige ho, pati telepono ho. Okay po. Meron tayong caller sa ating linya. Anong pangalan niya? Si Elizabeth. Dali lang ha. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Elizabeth. Magandang hapon po. Opo, ano po ang May inyong... tatanong lang po ako kay Gob. Opo, ano po ang inyong full name? Kung meron, ano po yung tungkol po sa check up ng yung may katarata, yung may sakit na katarata na magpa-opera. Opo. Ay, Ano po ang kailan po piniliban kaya niyo, Kay din? Elizabeth? Ano ang Monses po. piniliban? Monses po. Ha? Monses. Montes. Opo. Anong barangay? Anong barangay ho? Masaiki po. Matubisi. Sige po. Opo. Ay, Ano ano po po ang tanong? Ano po- proseso ng dapat check, saan po ang pa-check up? Oo, si Dr. Saratan po ang mag-schedule. Bigyan niyo lang yun. May PhilHealth ba ho kayo? Ay, ang mag-aano po ay yung kapatid ko. Ay, nasa Maynila pa po siya. Ay, pwede po ba siyang maka-avail dito nung pag-libreng opera ng katarata? Well, kung resident siya, taga Marinduque ba ho siya talaga? Oo. Ay, dati po siya ay Marinduque. Ay, naniralaan po siya sa Maynila. Kaya, ay ngayon po ay siya ay may katarata. Ay gusto pong magpagamot. Ay kasi wala pong budget para sa pagpagamot. Kaya tinawagan ko po at dito magapagamot. Ay, Opo, kung pwede dito po gawin sa natin kanya. ay tutulong din naman ho tayo dyan dahil rekomendado nyo, taga Marinduque din ho. Okay. Sige, ganito gagawin natin. Bigyan niyo yung pangalan nung kapatid niyo. Anong pangalan ho? Yoli po, Yoli. Yuri. Sabio. Lalaki ho? Yuri Lalaki Sabio. po to? Babae po yun. Yuri. May asawa po siya, kaya ang apelyido na po niya ay, ano ba yun? Umangay. Yoli Umangay. Opo. Wangay, oo. So, ganito lang gawin nyo. Ibigay nyo ho yung complete name kay Rick, yung telepono. Ang Opo. gagawin ho natin, so tayo sabi nyo nasa Maynila siya, doon Opo. lang ho sa Maynila ang kanyang iayos ho namin yung kanyang extraction. Opo. Sa Manila na lang Pwede ho, po para hindi ho doon. mahirapan. Malakas kayo sa akin Hindi naman gusto lang natin tumulong. Ganito ho, ibigay niyo yung pangalan at saka yung telepono Yung ni Yuri. Tapos alamin niyo kung may PhilHealth. May PhilHealth pa ho. Opo. May PhilHealth daw po. Sige meron po. kukontakin kayo nung tao ko at i-refer kayo doon sa isang eye center sa Maynila. At Opo. may tie-up din ho kami doon at doon lang ho sa Maynila at para malapit. Sige po. Salamat po. Ganun lang gawin natin. Okay po. Elizabeth. Opo. Sige po. Salamat Salamat po. po. Salamat po. Okay po. Yun, okay. Maraming salamat po, Ma'am Elizabeth Montes ng Masagisi. Okay. Isa pa pong text, Gob, happy birthday po. Ihingi po sana ako ng tulong para po sa pagpa-MRI ko at mamasahe. May problema po yung spine ko. Need po ako ng operation. Kaso, naabutan po ako ng lockdown last year. Ang sabi po sa East Avenue Hospital ay need po magpa-MRI para malaman ang sitwasyon ng spine ko bago operahan.
hihingi po sana ako ng financial para po sa pagluwas ko ng Maynila. Salamat po. Anong pangalan nung hihinging tulong? Hindi po nabanggit. Baka po pwede pong pakitext yung pangalan doon sa nag-text. At saka yung number naman, Nandito po. Oho. Oo. Pero nandito siya sa Marinduque. Narito po malamang. Oo. Kailangan muna natin sigurong i-consulta. Sa taga Santa Cruz ba yan? Yun po hindi nabanggit. Baka. Pero malamang taga Santa Cruz po. Hindi kailangan konsulta muna kayo kay Dr. Arlie Bertuccio. Yan sa para ho alam kung sino ho yung nag-order ng MRI. Kasi ho, dito sa Provincial Hospital ay wala ho yata tayong MRI dyan. Pero meron ho tayong CT scan at malilisensya na. Hindi ko alam kung pwede rin yun. Kaya gusto ko lang sanang kung sino ho yung nag-text, pumunta muna kay Arlie Bertuccio dyan sa District Hospital ng Santa Cruz at magkonsulta ho kayo kung anong tamang gagawin. Para malaman natin kung anong tamang sistemang gagawin. Mhm. O ganun lang ho, yung sa tumawag sa MRI at tingin ko kailangan matignan muna ni Dr. Arlie dahil taga Santa Cruz kayo para ho natin magawa ng paraan Okay po. Meron po tayong caller si Ma'am Lucita Paradero ng Tawiran. Gandang hapon po, Ma'am Lucita. Po sa inyo. Okay po, nasa kabilang niyo po si Gob sa katanungan po ninyo. Happy birthday po, Gob. Thank you po. Tatanong ko lang po kung kailan po magatawagan noong nasabing sa pagtingin ng mata sa katarata. Tapos, ibigay niyo po yung pangalan niyo dyan kay Rick, para Ano po ang matawagan. pangalan namin? Ay sabi po igatawag, ay hindi pa po man din nagatawag. Actually, sineseta po kasi sa Lucena ko gagawin yung sa Lucena Actually, sineseta po namin, kaya mga ilang lang ho. At mauumpisahan na ho yan Kaya, may PhilHealth na ho kayo? Pero po, mayroon po akong PhilHealth. Very good. Sige tayo nilagay ko yung pangalan ko dito at papatawag ko kayo kila Dr. Saratan para matignan ho kayo para may schedule na. Ay, Gob, nung po man ding nagdaang kuwan ay may nag-opera po dyan sa bayan ng sa Katarata, ay yung taga Lucena pong doktor. At marami po ang naoperahan noon. Bakit po pwedeng? Yun na nga ho. Hindi ba yun sa baka may nag-medical mission ho kasi. Pero hindi ho yun yung regular na ating programa Bali, papatawagan namin kayo, Aling Lucita, At mamaya na kausapin ko si Dr. Saratan. Ay, Gob, kaya sabihin ko po ako. Sige, ma'am. Kung sa doon sa Talaw-Talaw, pag po may nadating na taga rito sa atin at nagabalikan, ay nahingan po ng antigen. Ay ngayon po ay wala pong maipakita yung papunta dito, ay binigyan lang po ng lagay yung security guard. Ay paano po yung ganyan? Magkano? Sino? Kilala niyo ba ho yun? Kilala ko po yung nagbayad at taga riyan sana po. Ano mo pangalan para matrace ko lang ho? Ay, yung pong Rudy Rico Hermoso, nagakwento po nga niya at nalalagyan po palala ang yung security guard doon para makatawid dito. Yung po yung nagdala ng pasyente papunta ng, lumuwas po papuntang Maynila, nagdala ng pasyente sila, tapos bumalik din po. Kaya tapos hindi po nakapagpa-antigen, ay nahinga po sila ng antigen, ay wala pong maipakita. Nagbigay lang po ng bantay, pinatawid na sila. Tapos po, hindi maganda yun. Bawal ho yun. Pakibigay nyo nga rin yung telepono ni Rudy Rico Hermoso para malaman lang namin talaga kung si nabigyan niya. Salamat po. Madali lang ako Dito pala. sa informasyon.
Okay po. Mali ho yun. O, mali ho. Ang yung tato, alamin namin kung sino yun. Gagawan ho natin ng tamang hakbang. Tama ho yun. At saka pag balikan lang naman, di ba hindi na nire-require natin ng magpa-antigen kapag balikan lang. Oo, pero kung 4 na araw, lakpas ng 4 na araw ngayon, ay kailangan na rin mag-antigen eh. Meron kasi yung period of time na inaalaw lang eh. Na kasi habang tumatagal sa labas, ay mas maraming exposure eh. So ngayon ho, dito sa ating bagong executive order, pag lumakpas ho kayo ng 4 na araw, ay kailangan na mag-antigen. Ganun ho ang sistema. So, pinapaalam na, opo. Bakit po hindi natanggap nila yung lagay? Yung ganun. Yun nga, mali ho yun. Mali ho yun. Tatanggalin ho natin. Actually, may tinanggal na ho kami. Ano gagawa nyo natin yung paraan? Delikado ho yun eh. Delikado at maraming makakapasok na nag-i-infect. May tinanggal na ho kami. Kaya, pakuha mo lang, Rick, yung telepono ni Rudy Rico Hermoso. Para malaman natin sino talaga yung binigyan. Okay po. Huwag ho kayong mag-alala at hindi ho palalampasin ng gobyerno ganyang mga katarantaduhan. Ano po, Kakwan? Okay, salamat po. Salamat po. Okay. Isa pa pong text, Gob, baka pwede pong pakipuntahan sa provincial engineer itong tangke sa barangay Tambangan, Sitio Benditahan. At di magamit parati naputok yung linya. Sayang naman po yung tubig, makamalakas pa naman. Salamat po ng marami. Saan to? Tangki saan to? Tangki daw po ito sa barangay Tambangan, Sitio Benditahan. Tambangan. Sitio Benditahan. Benditahan. Parang Benditahan. Bendita. Opo. Sige ho, papatingnan ho natin. Okay. Bakit ganun yun? Pumuputok ang linya, baka mali na yung linya. Mahina na yung linya siguro. O nga po, pag po kasi hindi nagagamit, malakas yung presyo ng tubig, malamang talagang pumutok yung linya. Yung pong reklamo nila, hindi daw inagamit. Nagkukulang pa naman tayo sa tubig. Yun na nga tapos tumatagas ng tubig. Okay po. Ay, mapatusakan. Kung nakikinig mo si Engineer Villa, pakipuntahan na Engineer bukas ito, sa Sitio Benditahan. Sa barangay. Tambangan, Opo. Okay. Meron tayong gusto pong magtanong, Gob. Isa lang na natin yan. Sino siya? Mario Ricamara. Okay. So, Mario, magandang hapon. Malapon po, Gob. Opo, taga saan po ikaw, Mario? Taga-OP po. Okay. Sige po, Mario. Nasa kabilang ninyo po si Gob. Tanong ko lang po kung bakit may bayad ang emergency sa ambulansya papuntang Buwak. May bayad po ba talaga yun? Pupunta ko kayo sa Buwak. Hindi po, yung pasyente po, inatid po namin, may bayad po yung ambulansya. Magkano binayad? 1,000 po. Hiningan ko kayo ng 1,000. Ano pangalan ng pasyente para malaman natin? Kasi Ricamara po. Jose. Ambulansya ba ng munisipyo yan o ambulansya ng dito? Munisipyo. Sa munisipyo. Sige po, papaabot natin kay Dr. Marquez kung ano ho yun, bakit sinisingil ho ng 1,000. Papunta sa libre ang sabi po ni Dr. noon libre. Oo nga. Mula Santa Cruz papuntang Buwak lang po. Libre. Oo. Hiningan mo 1,000. Itong pasyente yung Jose Ricamara. Sige, pa-imbestigahan ko. Nalaman ng ano talaga. Alam ko naman libre yung ganyan Sige po, salamat po. Magagalit si Mayor niyan. Salamat po. Mario. Sige po. Salamat po. Okay po, Mario. Okay, salamat. Salamat po, Mario. Happy birthday, Gob, from Richard Del Prado ng Barangay Laon, Mugpog, Marinduque. Ayan. Salamat, Richard. Okay, salamat.
Gob, kailan po magbibigay ng love loan dito po sa Matalaba? Ayan. Sige po, at expedite po, at aalamin ko kung anong sitwasyon dyan. Malapit na ho, at pinapapaspasan ko lahat yan eh. Actually, mahigit 11,000 na ho yata kami. Marami na ho nabigyan na yan. So, yan, pinabibilisan ko po sa Barangay Matalaba. Ho, gusto ko na maibigay yung pondot ng magamit po ng ating mga kababayan. Opo. Okay po. Magandang hapon po at maligayang kaarawan po, Governor. At dulog ko lamang po aring sa pagbiyahe ng malalaking hayop, kagaya ng baka at kalabaw, na inadala po papuntang Batangas. Masyado na po kaming naapektuhang mga maliliit na negosyanteng magkakatay. Halos wala na pong mabili dahil sa mga biyahero na ito. Sana po ay limitahan o kaya naman po ay ipagbawal. Sana po maaksyonan. Si Konkon po ito ng Buwak. So nauubos ang ating ang mga baka at Wala na daw pong... wala na makatay. Opo. Sige, at si Dr. Victoria at magpatawag tayo ng meeting kung paano mabuti. So, kailangan pag-aralan, sino ba yung mga nabibili, at kailangan mo siguro makausap yung mga opisyalis naggagawa ng yan, yung nagpapalaki, ay yung mga nagkakatay ng malalaking hayop naman, katulad ng baka, para po matulungan. So, nauubos naman at wala na makatay. Ganun ba, Rick? Opo, at doon na po inabenta ng mga nag-aalaga sa mga nag-biyahe papuntang Batangas. Bakit? Mura ba yung bili dito nung Parang, parang ganun nga po. Parang ganun din ang sitwasyon sa mga baboy. So, kaya binibenta nyo sa mga trader. Oho. Ganun. Sige, at kakausapin natin at kailangan mo natin lagyan ng action plan. Naubusan naman tayo ng kami ng baka. At tumataas na siguro ngayon ng tumataas na siguro ngayon ng ating what do you call this? Ang presyo ng baka. Tama ba yung Rick? Tama tumataas po. Tama po, sir. Yes, gagawa natin ng paraan. Ang tawag sabi si Dr. Victoria para patignan natin yung sitwasyon. Hindi naman maubos itong baka natin ginagamit dito. Opo. Sige po. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Bakit daw po kaming mga barangay official hindi pwedeng sumali sa DOLE? Kami po'y nangangalangan din ng pera kasi tuwing katapusan lang kami nasweldo sa barangay. Sige po, alamin po natin na dyan kay Secretary Bello at kay TJ Cortazar, na i-allow yung mga barangay officials na makakuha naman ng benepisyo at makasama sa programa. Ako personally ay dapat yung tulungan din yung mga barangay officials dahil ang binabigay lang ko dyan honorarium hindi man ho walang sweldo. Yung nga yung pinaglalabang ko na bigyan ng maging regular na government official yan at may salary na talaga na katugma doon sa kanilang mga responsibilidad. So, sige po at ayusin po natin ito at malalaman nyo at sabihin mo natin anong resulta. Pati si Secretary Bello katatanungin natin paano mabuti. Okay po. Sige po. Meron po tayong bisita sa ating linya. Hello? Yeah, din yan. Opo, ano pong pangalan, sir? Dennis Zelda po. Remy Zelda. Ano po ang... Dennis Zelda po. Benny Zelda. Ano po ang last name? Zelda. Benny Zelda. Ayan. Dennis. Okay. Sir Dennis, taga saan po ikaw? Barangay Malbog po. Barangay Malbog. Okay po. Nasa kabilang linya po si Gob sa inyong katanungan, Sir Dennis. Ay, may tatanong po sana ako. Nasa hospital po yung anak ko sa Lucena po.
Oho. Ay, Yung anak mo, sino ho nasa ospital? Sino? yung anak ko po, yung naoperahan po siya sa kidney. Okay, oho. So, ano na ho ang sitwasyon? Ang sitwasyon po, hindi po kami makalabas ng ospital kasi ang laki po ng bill namin. Bali na, nabigyan na po namin siya ng 108,000. Oo. Tapos ang running bill pa po namin ngayon, nasa 160 pa po. At hindi po kami mapalabas habang nandun po sila, natakbo pa rin ang bill namin. Oo, dapat po yan kasi ay, anong hospital ito? United One po, United Doctors. Lucena United Doctors sa Lucena. Opo. Sige ho, bigyan yung, usually, pwede naman pumirma ng promissory note Although, mahigpit din nga yung ibang hospital. Kayo ba'y nasa private home? Nasa private Sabi home po ba? namin, ang sabi po namin sa doktor sa Buwak, sa kulaan po kami sa government hospital adalhin. Oo. Ang sabi naman po niya doon, ayo daw, pumayag po siya. Pumayag din po kami, sabi niya, public daw po punta namin hospital. Oo. Ay pagkarating po namin sa Lucena, ay private po pala yun. Opo, gano'n na nangyari po. Kasi dapat sa charity ward ho kasi talaga dapat at napopondohan sana kayo Pag pa-private ward, talaga kung iba yung regulasyon ng sa batas Opo. Ito ang malaking problema natin. Ano ang pangalan ng anak niyo ho? Mark Dave Silda po. Anong pangalan? Mark Dave Zelda daw po. Mark Dave Zelda. Yeah. Opo. And then, sino ang pangalan ng doktor niya doon? Alam niya ba? Dr. Villanueva po. Villanueva. Oho. Opo. Tapos ayaw kayong palabasin, pero 108,000 na ho yung yung bill ay babaka 160,000. 160 na po. Oo, di naman. Ayun pa ho dapat lumabas ito. Ay dapat nung pampa po kami nung last week, pampa po kami, dapat nung isang Sabado po. Padalawang linggo na po ngayon nung karang Sabado, ngayon Sabado. Ganun ba? Naku, ang tagal na yan. Opo. Oo. Ilayo, kakausapin ko si Dr. Saratan, siya kasi yung may contact dyan, yung chief of hospital ng provincial Opo. At pabigay na lang kay yung telepono nyo, tingnan mo natin paano matutulungan. Medyo komplikado ho yan dahil nasa private ward Yun ang problema, nasa private room Yun ho, malaking problema. So, di ba ho, at natin, tignan natin kung paano magagawa ho natin ho. At mahirap naman yung tuloy-tuloy na yung bill wala nang pambayad, ayaw pang palabasin ho. Sige ho, at sige po, tatawagan namin kayo, kakausapin ko muna si Dr. Saratan para kausapin mo yung pinaka-administrator doon sa Lucena United Doctors. So, paano natin matutulungan? Okay po. Sige po. Dennis. Okay. Salamat So, po, opo. opo. Dennis, sir. Opo, Dennis Silda po. Okay po. Ibibigay po namin yung number mo sa kay Governor. Ano po? Sige po. Okay. Opo. Sige po. Thank you. Salamat. Gob, makikiusap po kami sa iyo na kung maaari po magkaroon din dito sa Buwak Hospital ng EENT doctor. Meron daw po dyan sa Torrijos Hospital, malayo po naman dyan kung mapariyan pa kami. Mga senior citizen po, mahirap pong magbiyahe. Salamat po, Gob. Hindi po, pwede po natin kay Dr. Saratan at kakausapin ko siya. So, sige para sa may ENT doctor sa provincial hospital. Okay po. Maricon Mazon, sana po mabasa. Ito ay galing kay Maricon Mazon. Happy birthday po, Gob. Dulog ko lamang po patungkol sa pagbibiyahe ng mga malalaking hayop. Ito yung katulad dito nung kanina. Kagaya ng baka at kalabaw na sana po limitahan na po ang pagluwas. Halos wala na po kaming mabili dahil
inabiyahe na papuntang Batangas. Masyado na po kami naapektuhan mga maliliit na negosyante. Sige, Karik, iba mo sa akin yung telepono nito at magawa natin ng paraan at makausap si Dr. Victoria. Ano kung ano magandang hakbang. Oo. Okay, Okay. po. Okay po. Aha. Gob, ayun, sandali po. Mayroon tayong, ito, ipasok na natin. Itong, 5 minuto na po bago mag-alas 6. Ayan. Okay po. Magandang hapon po. Caller po ito. Hello? Hindi, nariyan. Ito. Yan. Okay. Hello? Hello po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan, ma'am? Baby po. Maybe Baby Malasmas po. Maybe Malasmas ng barangay Barangay Hupi po. Barangay Hupi. Magtatanong ka po kay Gob. Opo, pwede po. Sige po. Nasa kabilang linya po si Gob. Okay Sige na po, po. maybe. Okay po. Ano mapaglingkod po? Ay, pwede po magtanong. Yang Oh, sige tatanong po. ko lang po kung talaga po baga na hindi pwedeng kasali ang mga member ng Porpi sa Dole. Kasama po sa 4Ps. Opo, parang meron po silang policy dyan na kasi po nabigyan na po kayo ano po, hindi po pwedeng isama. Pero hindi ba tatanong din po natin. Kasi naman po ay may mga member ng Porpis na napapasali. Bakit sa amin kayo wala? Ganun ba ho? Ay, ano to, sa Barangay Hupi, Malaspas ba yung pangalan niyo ho? Aha. Opo. Oo. Sige, tatanong ko kay PJ Cortazar, yung hepe ho ng Dole, para malaman natin At saka po yung Gob. Yung happy birthday po pala nga ni. Kaya tanong ko din po, paano po ang procedure? Nako po nag-aaral sa MSc. Mag-a-apply po kayo dyan sa Dole nga po, dito kay PJ Cortazar. Bigyan nyo lang yung telepono nyo ho at para maanuhan ho kayo ho. Matulungan kayo. Tatawagan ho kayo ng tao ko, yung action officer ko ho. Hala po, sige po, Gob. Sige Salamat po, maraming. salamat po. Opo. God bless you too. Opo. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan ako, Governor, wala na po kitang oras pero meron pang pahabol. Happy birthday po, Gob. Ask ko lamang po ng medical assistance para sa operasyon ng aking pamangkin na may cleft palate. Reggie Ariola po ito ng Baliis. Sige po, bigyan na lang sa akin yung Reggie Ariola. Opo, ang pangalan ng Baliis. request. Ng barangay. Ano daw yung sakit pamangkin niya? Parang ito may sira sa ngalangala. Okay. Oo. Sige, tatawagan na lang ko at tingnan natin paano matutulungan, ha? Okay po. Ang Sige, dami. Gob, ang daming mga hindi ko na isa-isahin na rin mga nag-abati sa iyo ng happy birthday. Sige, padala mo lang sa akin yung mga pangalan. Okay po, sige po. Gob, next Sunday po ulit. Happy birthday po ulit sa inyo. Sige, salamat. Pasensya na ho, mga kababayan, at hindi ako makapag-blowout sa inyo dahil sa ating pandemic. At ikot naman si Gobernador po at magkakaniig man po tayo. At yun nga po, mag-ingat ulit sa COVID. Sige po, maraming salamat po. Pagpalain po tayong Panginoon Diyos. Tapusin na po itong COVID-19. Salamat po. At salamat po sa mga birthday greetings, best wishes. Maraming salamat po. Happy birthday. Sana